Imagine, nagsuscroll ka sa social media at nakakita ka ng isang job advertisement na ganito. Wanted, isang hermit. Kailangang mamuhay ng mag-isa sa isang maliit na kubo sa kagubatan sa loob ng 7 taon. Mas mainam kung mahaba ang buhok at balbas sarado. Kaunting pakikisalamuha sa lipunan lang ang kinakailangan. Parang biro o satire, di ba? Marahil ay iisipin mong isa lang itong kalokohan sa internet. Pero noong 18th century, halos ganito talaga ang nangyayari. Sa Britanya at ilang bahagi ng Europa, ang mga mayayamang may-ari ng mga lupain ay nagpapatayo ng mga artificial ruins, maliliit na kuweba, mga dambana na nasa kagubatan, at mga maliliit na kubong tinatawag na hermitage. Ang iba ay talagang naghahanap pa at kumukuha ng mga tunay na tao upang manirahan sa loob ng mga ito. Ang mga taong ito ay nakilala bilang mga garden hermits. Isa ito sa pinaka-strange na pagsasanib sa kasaysayan ng arkitektura, landscape design, filosofiya at psikolohiya ng tao. Ngunit sa ilalim ng kakaiba nitong anyo ay may nakatagong aral na nakakagulat na napapanahon pa rin. Sa maraming paraan, ang kwento ng mga garden hermits ay kwento rin ng introversion. Hindi introversion bilang pagiging mahiyain, hindi introversion bilang social anxiety, kundi introversion bilang paghahanap ng distansya, malalim na pagninilay at makabuluhang ugnayan sa pag-iisa. The Age of Garden Hermit. Upang maunawaan ang mga garden hermits, kailangan muna nating maunawaan ang mundong lumikha sa kanila. Ang 18th century ay panahon ng mabilis na pagbabago. Lumalaki ang mga lungsod, lumalawak ang kalakalan, lalong nagiging abala at magkakaugnay ang lipunan. Sounds familiar? Maraming mga intelektual noon ang nababahala na ang sibilisasyon ay nagiging masyadong maingay, masyadong artipisyal at unti-unting nawawalay sa kalikasan. Bilang tugon, nagsimulang lumikha ang mga mayayamang may-ari ng mga lupain na mga landscape na nagbibigay halaga sa pagninilay kaysa sa pagiging produktibo. Sa halip ng mga harding may perfect geometry design, gumawa sila ng mga paikot-ikot na daanan. Sa halip na formal na mga fountain, lumikha sila ng mga maliliit na luntiang espasyo sa loob ng kagubatan. Sa halip na magagarang palasyo, nagtayo sila ng mga payak na hermitage na nakatago sa pagitan ng mga puno. Naglalakad ang mga bisita sa mga landscape na to at nadidiscover ang mga lugar na sadyang idinisenyo para sa tahimik na pagninilay. May mga hermitage na walang laman. Meron din naglalaman ng mga aklat, bungo, hourglass at iba pang simbolo ng kamatayan at paglipas ng panahon. At ang ilan ay may nakatira talagang hermit. Hindi lang ito ginawa para sa libangan. Ang hermit ay sumasagisag sa karunungang nakukuha sa pamamagitan ng paglayo sa lipunan. Itinuturing siyang isang buhay na paalala na kung minsan ang paglayo ang nagbibigay ng mas malinaw na pananaw. Solitude as a luxury. Isa sa mga dahilan kung bakit kaakit-akit pa rin sa atin ang mga garden hermits ay dahil ipinapakita nila ang isang kakaibang katotohanan tungkol sa kasaysayan ng tao. Sa malaking bahagi ng kasaysayan, bihira ang pagkakataong mapag-isa. Magkakasama ang mga pamilya sa iisang tahanan, sama-samang nagtatrabaho ang mga komunidad. Maraming tao ang natutulog sa iisang silid, napakalimitado ng pribadong espasyo. Ang mapag-isa ay kadalasang halos imposibleng maranasan. Sa kasalukuyan, madalas nating isipin na karaniwan na ang pag-iisa. Ngunit sa maraming paraan, muling nilikha ng makabagong buhay ang parehong hamon. Kahit mag-isa tayo sa pisikal na paraan, tinitiyak ng ating mga phones na nananatili pa rin tayong konektado sa ibang tao. Dumarating agad ang mga messages. Nag-aagawan sa ating atensyon ang mga notifications. Lalong nagiging bihira ang tunay na katahimikan. Ipinapaalala sa atin ng mga garden hermits na ang pagnanais na mapag-isa ay hindi isang makabagong uso. Isa itong malalim na pangangailangan ng tao na paulit-ulit nang lumitaw
sa buong kasaysayan. The introvert misunderstanding. Kapag naririnig ng maraming tao ang salitang introvert, iniisip nila agad ang isang taong ayaw makisalamuha. Matagal nang umiiral ang maling paniniwalang ito. Ngunit ibang larawan ang ipinapakita ng makabagong psikolohiya. Hindi naman talaga iniiwasan ng mga introvert ang pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Marami sa kanila ang nasisiyahan sa mga makahulugang pag-uusap, pakikipagtulungan at matibay na pagkakaibigan. Ang pangunahing kaibahan nila ay kung paano sila muling nagre-recharge ng kanilang energy. Sobrang dami ng mga bagay na nagbibigay ng stimulus na maaaring nakakapagod para sa kanila. Ang mga sandali ng pag-iisa ang nagpapanumbalik ng kanilang enerhiya. Nagiging mahalaga ang tahimik na pagninilay. Sa ganitong sense, maaaring tignan ang mga garden hermits bilang isang pinalabis na simbolo ng introversion. Hindi itinakwil ng isang hermit ang sangkatauhan. Lumikha lang siya ng sapat na distansya upang masdan at maunawaan ito. Mahalaga ang pagkakaibang yon. Hindi paghihiwalay ang layunin, kundi pagkakaroon ng mas malinaw na pananaw. Architecture for introverts. Marahil ang pinakakawili-wiling aspeto ng mga garden hermit ay hindi lang sila mga tao. Bahagi sila ng isang maingat na idinisenyong landscape. Mahalaga ang arkitektura, mahalaga ang landas, mahalaga ang mga puno, mahalaga ang mismong paglalakbay. Karaniwang nakatago ang hermitage at hindi agad nakikita. Kailangang maglakad ang mga bisita sa mga paikot-ikot na daan sa kagubatan bago nila ito matagpuan. Ang karanasang ito ay lumilikha ng pananabik. Unti-unting napapalitan ng katahimikan ang ingay. Ang mismong kapaligiran ay naghihikayat ng mas malalim na pagninilay. Sa makabagong panahon, maaari natin itong tawaging environmental psychology. Hinuhubog ng pisikal na kapaligiran ang ating emosyonal na karanasan. Matagal bago pa pag-aralan ng mga siyentipiko ang attention restoration o biophilic design, nauunawaan na ng mga landscape designers noon na binabago ng kalikasan ang paraan ng pag-iisip at pagdama ng mga tao. The Hermit's Office. Sa kasalukuyan, maraming introvert ang nangangarap ng isang tahimik na home office. Isang kubo sa gitna ng kagubatan, isang nook para sa pagbabasa, isang tagong bahagi ng hardin. Sa katunayan, ang hermitage ang bersyon ng pangarap na ito noong 18th century. Maliit, payak, malayo sa mga distraction, nakatutok sa pag-iisip. May mga hermitage na naglalaman lang ng isang upuan at isang mesa para sa pagsusulat. Ang iba naman ay mistulang mga kuweba. Marami ang sadyang ginawang simple kahit na matatagpuan sa loob ng mga malalawak at mararangyang lupain ng mga mayayaman. Ang pagiging payak nito ang isa sa mga dahilan ng kagandahan nito. Malinaw ang mensahe. Mas madaling umusbong ang karunungan sa mga lugar na tahimik. Ano ang maaaring matutunan ng mga makabagong introvert? Nag-aalok ang kasaysayan ng mga garden hermits ng ilang nakakagulat na praktikal na aral. Number 1. Ang pag-iisa ay dapat dinidisenyo. Karamihan sa mga tao ay inaasahang dumarating na lang basta ang mga pagkakataong mapag-isa. Ngunit para sa mga designers ng mga hardin noon, sinadya nilang likhain ang mga sandaling yon. Gumawa sila ng mga lugar na nag-aanyaya ng pagninilay. Marahil ang katumbas nito ngayon ay ang paglikha ng isang corner para sa pagbabasa, isang munting hardin sa balkonahe o isang rutang lalakaran sa kalapit na parke. Simple lang ang aral. Kung mahalaga ang pag-iisa, paglaanan ito ng espasyo. Number 2, tinutulungan tayo ng kalikasan na mag-isip. Maraming hermitage ang sadyang itinayo malapit sa kagubatan, lawa o mga liblib na hardin. Parami ng parami ang makabagong pananaliksik na sumusuporta sa ideyang ito. Nakakabawas ang kalikasan sa pagkapagod ng isip at nakakatulong na maibalik ang ating focus. Alam na ito ng mga garden hermit ilang siglo na ang nakalipas. Number 3, ang paglayo ay nagbibigay ng mas malinaw na pananaw. Isa mga dahilan kung bakit hinahanap ng mga tao ang mga hermit ay upang makatagpo ng isang taong simbolikong nakahiwalay sa mga pang-araw-araw na alalahanin.
Kung tunay ngang marurunong ang mga hermits ay ibang usapin na. Ngunit nananatiling makapangyarihan ang ideyang nasa likod nito. Kung minsan, kailangan nating lumayo sa isang problema upang makita natin ito ng mas malinaw. At number 4, ang katahimikan ay produktibo. Madalas ipagdiwang ng makabagong kultura ang walang tigil na pagiging abala. Ngunit kabaliktaran nito ang sinasagisag ng mga garden hermits. Maaaring maging produktibo ang katahimikan, maaaring magbunga ng mga bagong pananaw ang pagninilay, maaaring maging kapaki-pakinabang ang pananahimik. The strange decline of the garden hermit. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nawala ang uso. Hindi na naging kaakit-akit ang pagkuha ng isang hermit. Maraming hermitage ang napabayaan. Ang iba naman ay naging simpleng pangdekorasyon na alaala na lang ng nakaraan. Ngunit hindi kailanman nawala ang pagnanais na nasa likod nito. Patuloy pa rin naghahanap ang mga tao ng mga lugar na mapagpapahingahan. Nanatili ang mga monasteryo. Naging popular pa rin ang mga kubo sa kabundukan. Maraming manunulat ang lumilipat sa mga bahay sa kanayunan. Maraming alagad ng sining ang naghahanap ng mga liblib na studio. Nagbago lang ang anyo, ngunit nanatili ang pangangailangan. The Digital Age and the Return of the Hermit. Ironically, ang 21st century ay maaaring lumilikha ng mga kondisyong magpapahalaga sa konsepto ng garden hermit. Namumuhay tayo sa panahong halos walang hanggan na koneksyon. Sa anumang sandali maaari tayong makakuha ng impormasyon, libangan, balita at makipag-usap sa iba. Ngunit ipinapakita ng maraming pag-aaral na tumataas din ang antas ng distraction at pagkapagod ng isip. Maraming tao ang naghahanap ng mismong iniaalok ng isang hermitage. Isang lugar para mag-isip, isang lugar para magmasid, isang lugar kung saan walang anumang humihingi ng agarang atensyon. Maaring hindi na ito isang kubo sa gitna ng kagubatan. Maaring isa lang itong bangko sa inyong hardin, isang tahimik na sulok ng aklatan, isang landas sa kagubatan, isang maliit na studio, o kaya isang oras lang na nakapatay ang phone. Ngunit nananatiling pareho ang pangunahing prinsipyo. The hermit was never really alone. Marahil ang pinakamaling akala tungkol sa mga garden hermits ay ang paniniwalang sinasagisag nila ang kalungkutan o loneliness. Pero sa katotohanan, ang kanilang sinasagisag ay ugnayan. Hindi yung ugnayang nabubuo sa walang tigil na pag-uusap, kundi yung ugnayang nabubuo sa pamamagitan ng kamalayan. Ang hermit ay tila nakaupo sa pagitan ng sangkatauhan at kalikasan, sa pagitan ng lipunan at wilderness, sa pagitan ng pagkilos at pagninilay. Hinahanap siya ng mga bumibisita dahil naniniwala silang ang pag-iisa ay naghahayag ng mga katotohanang natatakpan ng abalang pamumuhay. Kung tama man ang paniniwalang yon, ay mahirap ng patunayan. Ngunit makalipas ang maraming siglo, nananatili pa rin ang kapangyarihan ng larawang yon. Marahil dahil marami sa atin ang nakakaranas ng parehong tensyon. Nasisiyahan tayo sa pakikipagkapwa, ngunit kailangan din natin ng katahimikan. Pinahalagahan natin ang ating mga relasyon, ngunit kailangan din natin ng sariling espasyo. Nakikilahok tayo sa lipunan, ngunit paminsan-minsan ay nangangarap tayong mawala muna sa isang maliit na kubo sa gitna ng mga puno. Ipinapaalala sa atin ng mga garden hermits na ang pagnanasang ito ay hindi kakaiba. Hindi ito bago, at tiyak na hindi ito dapat ikahiya. Sa loob ng daan-daang taon, hinangaan ng mga tao ang taong tahimik na nakaupo sa lilim ng mga puno. Hindi dahil tumakas siya sa mundo, kundi dahil natagpuan niya ang paraan upang tunay na pakinggan ito. Marahil yun ang tunay na diwa ng pagiging introvert. Hindi paglayo, kundi masusing pagbibigay pansin. Shoutout sa mga nanood ng 7 uri ng kaibigan o kapamilya na sinusuri pa rin ng mga introvert. Shoutout kay The Idol. Sabi niya, "Good evening po sa lahat. Yep, I can relate to the topic. Through the years, I learned to be selective to whom I want to trust and open up. As I learned, mas mahirap sa mga taong introvert tulad ko na mag-open up uli, lalo kung yung past experiences mo ang nagtuturo sa'yo na mag-stay away from certain groups of people in your life or any similar situation." Sabi naman ni Roland Lipasana,
Good evening po, Sir AP. Sobrang relate na naman, Sir AP. Totoo yan, sir. Ganyan na ganyan ako. I always stay alert kahit nakilala na nila ako. I always have second thoughts. Nag-oobserba pa rin ako kahit close na sila sa akin. Kaya nga maliit lang ang circle ko. Konti lang ang kaibigan ko. At ayon naman kay Marie the Lightworker. Hello po, Sir AP. Good evening. Sobrang relate ako sa episode na to. Bilang introvert, hindi ako nagpapakampante sa mga taong nakapaligid sa akin. Nakikinig at nagmamasid lang ako sa bawat kilos nila. Iwas ako sa mga taong sobrang lakas ng boses kung magsalita. At may halo pang pangaasar at pag-uuyam. Hindi ko binibigyan ng pansin ngunit nakatatak na sila sa utak ko. Maraming salamat po, Sir AP, at God bless sa lahat. At shoutout din kay Rebecca Ogata, Annalyn Granada, Kajit Warrior, Mario Alipit, Ramlat, Joel Estrada Manaog, Mart, Gretchen Marie Kayanan, Pax Tumulak, Cairo Den Adi, Kangaroo, Glenn Adversario, Maku Gasaresu Insura, Jola Short Video, Kati, Pilipinas Update, at kay Gunpla Addict. Maraming salamat po sa panonood.